hindi lang para sa mga alagad ng Panginoon. Ang sinasabi ni Kristo ay para sa lahat. Kaya nasabi niya, maging handa kayo. Mga kapatid, ang tanyuhaga po ng Panginoon ay para sa lahat ng mga tao. Hindi lang sa sinasabi na para sa lahat lang ng mga mananampalataya. Sa lahat po. Kaya lang, dahil si Pedro ay nagtatanong, diretsang sinagot si Kristo. Ang talinghaga ito ay hindi lamang para sa inyo, kundi para sa lahat. Lahat po tayo ay alagad ng ating Panginoong Kristo. Na ibig sabihin, lahat tayo sumasampalataya sa Kanya. And dahil po sa ang unang katotohanan ng pagiging isang mabuti katiwala ng Panginoon ay ang karunungan, kaya napakahalaga po na bawat isa sa atin ay mayroong karunungan. Bawat isa sa mga alagad ng Panginoon, sa mga anak ng Diyos, ay mayroon dapat karunungan para dahil mahalin tayo ng Panginoon doon sa Kanyang kawan. Pagpapamahalain tayo ng Panginoon doon sa ipinagkatiwala niya sa atin. Kaya nga po napakahalaga. Napakahalaga na meron tayong wisdom, napakahalaga na meron tayong knowledge sa pamamahal para mapangalagaan ang ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ito yung katotohanan na ang pagiging isang mabuting katiwala ng Panginoon ay ginagamit ang karunungan na ibinigay sa Kanya para makapaglingkod sa iba. Tandaan po natin, para makapaglingkod sa Kanyang gawa. Bawat isa sa atin, di ba, ay binigyan ng Panginoon ng kanya-kanyang kakayanan. Di ba? Sino dito ang nagsasabi na wala siyang kakayanan? Itaas ang kamay. Si Kuya nagtaas, wala daw siyang kakayanan. Lahat tayo ay may kanya-kanyang kaloob. Di ba? Bawat isa sa atin niya ng kaloob o kakayahan ng Panginoon. Pero ano? Hindi para gamitin natin sa sarili lamang natin. Kundi para papakinabangan po ito na iba. Ito yung sinabi sa sulat muli ni Pedro. Unang Pedro Kapitulo 10, Kapitulo 4, versikulo 10. Bilang mabuting katiwala ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahan tinanggap ninyo sa ikakakinabang ng iba. Tignan, ikakakinabang ng iba. So, ang unang katotohanan ng pagiging isang mabuting katiwala ng Panginoon ay ang karunungan. Lahat tayo binigyan ng kakayanan. Lahat tayo binigyan ng kaalaman ng Panginoon. Hindi para gamitin lamang natin sa ating sarili, kundi para gamitin natin para mapakinabangan ng iba. May dalawang katanungan po ako sa bawat isa. Una, bilang alagad po ng Panginoon, anong pamamaraan ang ginagawa niyo para mapakinabangan ng ating kapwa ang kakayanan o karunungan na binigay niya sa atin? Anong pamamaraan ang ginagawa natin para mapakinabangan ng ating kapwa ang kakayanan, karunungan o kaalaman na ibinigay sa atin ng Panginoon? Balikan po natin sinabi sa aklat ni Lucas, sino ang katiwalang pamamalayan ng kanyang Panginoon sa kanyang sambayan upang magbigay sa ibang mga lipid ng kanilang makakain sa takdang oras? Sino? Sino ang pamamalayan ng Panginoon? Tayo. Tayong mga alagad ng Panginoon. Tayo. Tayo yung tinutukoy dito. Tayo yung magpapakain sa ibang mga lipid, ibig sabihin sa mga tao. Sa pangangailangan nila.
kanila, spiritual. At tinutukoy ko po dito, tayo ang magbibigay sa kanila, magpapaalam sa kanila ng katotohanan, tayo ang magsasabi sa kanila ng magandang balita, which is ang salita ng Panginoon. Kaya na tayong binigyan ng kakayanan, binigyan ng karunungan ng Panginoon upang magawa natin ang pinapagawa sa atin na. Ang pangalawang katanungan ay ito. Kapatid, pinagkatiwalaan ka ng Panginoon. Binigyan ka niya ng karunungan. Ngayon, ano ang ginagawa mo dito? Ano ang ginagawa mo sa karunungan ibinigay sa iyo ng Panginoon? Yan po yung unang katotohanan. Pangalawa, pagkakataon. Naalala ko yung kanta. Nasabi sa akin na kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Tuwing naalala ko yung kantang yun, minsan tumutulo yung luha ko. Kasi napakaraming pagkakataon na binigay ng Panginoon na minsan hindi natin inaasahan na babalawan. So dito, sa pangalawang katotohanan, pagiging isang mabuting katiwala ng Panginoon, ay nilagay ko yung pagkakataon. Bakit? Ito yung sinabi sa verse 43 hanggang 44. Mapalad ang alipin tumaklap ng tungkulin pag-uwi ng Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, na pamamalayan siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian ito. Paano mangyayari? Paano mangyari na pamalayan tayo ng Panginoon sa lahat ng ari-arian ito? Ito. Sabi dito, ito yung pagkakataon na makapaglingkod tayo sa Kanya. Upang may pakita ang katapatan natin bilang katiwala hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Ano po yung tinutukoy dito? Ano yung tinutukoy dito na binigyan tayo ng pagkakataon, opportunity to serve the Lord? Pagkakataon na makapaglingkod sa Kanya. Na may pakita natin ang katapatan natin bilang mabuting katiwala hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. At tinutukoy po dito ay inaasahan tayo ng Panginoon, na bawat isa sa atin ay gaganap o ginagawa ang tungkulin ginagawa sa atin sa bawat mananampalataya. So bawat isa po sa atin ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na gamitin ang kakayanan ipinagkaloob niya sa atin.